Andrea's POV. Maaari ko bang mahiram ang anak ko bukas? Tanong ni Nathan nang tawagan siya nito umaga ng Sabado. Kahapon lang nag-message siya rito para ipaalala ang tungkol sa annulment papers sila, ngunit di naman to nag-reply tungkol doon. Hindi ba dapat pinag-uusapan na natin ngayon pa lang ang tungkol sa annulment? Ani rito. Pirmahan mo ng documents para ma-process na yon sa lalong madaling panahon. Naiinip na sabi niya rito. Hindi ka na talaga makapaghintay na makasal kay Mac? Bakit? Mas magaling ba siya kasi sa akin? May sarcasm sa tonong tanong ni Nathan sa kanya. Nagpanting ang mga tenga niya. Gusto sana niyang isagot dito na ni minsan man, hindi niya ibinigay ang kanyang sarili sa iba, ngunit naisip niya, hindi niya to bibigyan ng satisfaction na malaman ang kung ano man sa kanila ni Mac. Kung ano man ang nangyayari sa amin dalawa ni Mac, labas ka na doon. Pero isang bagay lang gusto kong tiyakin sa'yo, napakalaki ng kaibahan ninyong dalawa. At sa kanya ko lang naramdaman ang ganitong klase ng pagmamahal na kahit kailan hindi mo na ibigay. Kaya please, pirmahan mo na ang annulment papers natin. Hanggat maaari ayoko nang malala pa lahat na masakit na pinagdaanan ko noong nagsasama pa tayo. Yamot na sabi niya rito. At tungkol kay Nathaniel, hindi mo siya mahihiram bukas dahil may lakad kaming buong pamilya. And when I say pamilya, kaming tatlo ni Mac yun. Pagkasabi noon nanginginig ang mga kamay, pinindot na niyang end button. Galit na galit siya. Ngayon lang niya na ilalabas ang lahat ng galit na napakatagal din niyang kinimkim sa dibdib niya. Galit siya and yet alam niya, kahit anong gawin niya, hindi niya ito magawang burahin sa utak at puso niya. Bakit ganun? Bakit hirap na hirap siyang makapag-move on? Pumasok siya sa kwarto at tinabihan ng natutulog na anak. After an hour, ginising siya ng maid para ipaalam na nasa labas ng condo unit nila si Nathan. Hindi sana niya ito pagbubuksan ng pinto, ngunit may message siyang natanggap. I am not leaving until you let me see my son. Napilitan tuloy siyang pagbuksan to ng pinto. Para namang alam ni Nathaniel na darating ang ama, bigla tong nagising. Ang lakas pa ng tili nito nang makita si Nathan na para bang komportableng nito sa ama. Daddy! Sabik na sigaw ni Nathaniel. Iwinigayway kaagad nito ang mga braso. Natatawang binuhat naman to ni Nathan. I miss you, Daddy. Anang bata sa ama. I miss you too. Anang lalaki habang hinahagan sa pisngi ang bata. Bigla tuloy siyang na-guilty habang pinapanood ang mga to. Hindi nga tamang ilayo niyang bata kay Nathan dahil kitang-kita naman ang pagkasabik ng kanyang anak sa ama nito. Nilingon siya ni Nathaniel. Mommy, can you cook spaghetti for dinner? Excited na tanong nito sa kanya at saka muling tumingin sa ama. Dad, you should try mom's pasta. It's the best. Nagmamalaki pang sabi nito sa ama. Bigla na pressure tuloy siya na magustuhan ni Nathan ang pinagmamalaki ng anak na spaghetti niya. Tumingin sa kanyang lalaki. Sure, Nathaniel, I want to taste your mom's pasta. Sabi nito na waring nanonood sa kanyang mga buto ang titig nito. Pakiramdam niya hindi naman ang spaghetti niya gusto nitong tikman. Sa tono ng pananalita nito, na-tense tuloy siya. Magluluto na ako. Sabi niya at saka nagmamadali ng tumalikod dahil pakiramdam niya, gumagapa ang mga titig na yon ni Nathan sa kanyang buong katawan. May kung anong uri ng pakiramdam ang waring nabubuhay sa kanya na mga sandaling iyon. Nataranta siyang bigla. Parang nanariwa yung mga sandaling magkasalo sila. Feeling tuloy niya isa siyang babaeng sabik ng mga sandaling iyon. Sa bagay, 5 taon na rin naman simula nang huli niyang maramdaman ang ganong klase ng pakiramdam. Maraming beses nagtangka si Mac, ngunit hindi naman siya nito pinipilit. Naibigay niya rito ang kanyang sarili. Ewan ba niya? Pakiramdam niya kay Nathan lang ang katawan niya, na parang ito lang may karapatang hawakan at makakita. Sira? Nayayamot siya sa kanyang sarili. Ilan kayang babaeng gaya niya? Kung alam lamang marahil ni Nathan ang tumatakbo sa utak niya ngayon, marahil pinagtatawanan siya nito. Talagang pinagsisihan niyang bumalik pa siya ng Pilipinas. Naglagay lang siya ng martilyong ipupukpok sa ulo niya. Hindi pa pala talaga siya handang harapin to. Andrea? Nabitawan niyang hawak na baso. Nabasag yun at natamaan ng bubog ang kanyang isang paa. My God! What is wrong with you? Sita ni Nathan. Akmang hawakan nito ang paa niya na nasugatan, ngunit mabilis siyang umakitras palayo dito. No! Kaya ko na to. Sabi niya rito. Kaya mo na and yet parang nawawala ka sa sarili? Sita nito sa kanya at saka giniya siya nito paupo. Let me help you. Sabi nitong kumuha ng walis at winalisan ng mga bubog na nagkalat sa sahig at maingat yung nilagay sa isang plastic. Tinapon sa trash bin,
tsaka lumuhod sa harapan niya para tignan ang sugat sa paa niya. Para naman siyang nakuryente sa ginawang iyon ng dating asawa. Ano ba itong nangyayari sa kanya? I'm sorry, hindi ko alam na masyado ka na palang magugulatin ngayon, sabi nito. Napangisi siya na may pait sa mga labi. Pagkatapos ng mga nangyari sa akin, sa palagay mo, magiging panatag pa ang kalooban ko? May bahid ng hinanakit na tanong niya rito. Pinipigilan niyang pumatak ang kanyang mga luha kahit pa nga parang nagsisikip na naman ang dibdib niya ng mga sandaling iyon. Andrea, kung ako lang masusunod, ayoko lang mapalapit pa ang loob mo kay Nathaniel. Pero naisip ko baka dumating ang araw na isumbat niya sa akin hindi ko siya binigyan ng karapatang makilala ka. Kaya sige, gumawa tayo ng schedule kung kailan pwede mo makasamang anak ko. Pero please, hanggat maaari, huwag ka nang pupunta pa dito. Magkita na lang kayo sa ibang lugar. Hindi ko gustong basta ka lang sumusulpot sa bahay ko ng basta-basta, lalo pat di naman tayo magkaibigan. Nag-angat ito ng mukha at napatitig sa kanya. Ayoko na makipagbulahan pa sa'yo, Nathan. Wala naman tayong pinagsamahang maganda. Kung gusto mong makita ang bata, fine. Ayusin natin ang schedule. Susundin mo siya sa lobby ng condo unit ko sa araw ng mapagkakasunduan natin. Ipapadala ko na lang sa abogado ko yung schedule na pwede mong mahiram si Nathaniel. Pagkasabi noon, mabilis na siyang tumayo. Nagulat siya nang hawakan ni Nathan ang isang braso niya. Nagulat siya hindi sa ginawa nito, kundi sa epekto ng ginawa nito sa kanyang katawan. Peste? Napamura siya sa kanyang sarili. Andrea? Bakit kahit ang pagtawag nito sa kanyang pangalan, naghahatid ng kakaibang pakiramdam sa kanya, na para bang nabubuhay ang kung ano sa kaibuturan ng kanyang damdamin habang sinasambit ito ang pangalan niya? Ngunit bago pa siya muling mawala sa kanyang tamang pag-iisip, mabilis na siyang pumigla sa pagkakahawak nito. Papasamahin ko na lang si Nathaniel sa iyo ngayon kasama ng yaya niya. Sa labas na kayo mag-dinner pero please, 5 hours mo lang siyang hihiramin ngayon. Malamig ang tonong sabi niya, tsaka mabilis na tong tilalikuran. Napakagatlabi pa siya para tiyaking hindi papatak ang kanyang mga luha habang pumapasok sa kanyang kwarto. Gusto niyang tapikin ang balikat niya dahil napagtagumpay niya itong itaboy ngayong gabi. Pero kung mauulit na naman to, hindi na niya alam kung makakaya pa nga ba niyang pangatawanan ang pagmamatigas dito. Kanina pa nga lang hinawakan siya nito, parang gusto niya na itong yakapin ng mahigpit at sabihin dito kung gaano niya ito namimiss. Mula noon hanggang ngayon, ito pa rin ang sinisigaw ng puso at isipan niya. Nang makapag-isa siya sa kanyang kwarto, tuluyan niya nang pinakawala ng lahat ng sakit ng kalooban na nararamdaman. I hate you, Nathan. Bulong niya kahit iba naman ang laman ng puso niya. Sa kabilang banda, kinailangan magbakasyon ang yaya ni Nathaniel sa Cebu dahil malubha raw ang lagay ng nanay nito, kung kaya't siya na lamang nag-aalaga sa anak. Wala tuloy siyang choice kundi pakaharapan si Nathan nang sunduin itong bata para sa napag-usapan nilang schedule. Naghihintay sa lobby ang lalaki ng datnan niya. Daddy! Excited na sigaw ni Nathaniel habang tumatakbo patungo sa ama. Pinilit lamang niyang maging kalmado pero OMG! Nakita niya nang tingnan siya nito. Yung klase ng tingin na waring tumatagos hanggang sa kaliit-liitang himaymay ng kanyang mga kalamnan. Kailangan pa niyang huminga ng malalim para hindi ito makahalata sa epekto niyon sa kanya. Bakit ba naman kasi napakagwapo nito? Wala ang yaya niya kaya hindi siya po pwede mag-overnight sa bahay mo mamaya. Aniya rito. Mahirap na baka maglasing ka at makalimutan mong ganyan ba ka-irresponsable ang tingin mo sa akin? Iritadong tanong ni Nathan sa kanya. Never akong uminom kapag kasama kong anak ko. Basta ihatid mo dito ang bata bago mag-alas 6 ng hapon. Giit niya rito sa kahumagkan sa noon ng anak. See you later, my alligator. Niyakapan niya ito na mahigpit. Mommy, why don't you come with us? Daddy and I are going to watch a movie. Nakangiting sabi ng bata at saka tumingala sa ama. Right, Dad? Yeah, you can come with us if you want. Kibit balikat na sabi ni Nathan sa kanya. Ngunit tagkunwari siyang di niya narinig ang sinabi nito. Sa halip, inayos ang buhok ng anak at hinawakan to sa magkabilang pisngi. Anak, Mommy has a lot of things to do. Maybe some other time, okay? Aniya rito. Napangisi si Nathan. Ayaw lang ng mommy mong makasama si Daddy, anak. Anito sa bata saka tumingin sa kanya. Di ba man lang ba mapagbibigyan ng anak mo? Subama ang tingin niya rito. Ano to, emotional blackmail? Bakit kailangan pasamayin siya nito sa paningin ng bata? Gustong gusto na sana niya itong supalpalin, ngunit nagtimpi na lamang siya.
Ayaw niya makipag-away pa rito sa harapan ng kanilang anak. Humagkan muli siya sa noon ng bata at saka mabilis na naglakad pabalik ng kanyang condo unit. Pasakay na siya ng elevator nang tumawag si Mac. Niyayaya siya nitong lumabas. Umuo na lamang siya rito para malibang kahit na papaano kaysa wala siyang gawin sa bahay kundi maghintay sa pagdating ng anak. Sa kabilang banda, "Mommy!" Dinig niyang sigaw ni Nathaniel. Paglingon niya nakita niya si Nathan papasok sa restaurant kung saan nagdi-dinner sila ni Mac. Kitang-kita niyang galit sa mga mata ng dating asawa nang makita sila. Parang sinasabi ng mga mata nito sa kanya na, "So kaya pala ayaw mo sumamang manood ng sine kasama ng anak mo dahil may date ka ngayon? Magaling, napakagaling." Nang mapatingin naman siya kay Mac, nakakunot ang noon nito habang nagtatanong ang mga mata sa kanya. Alam niya magdadamdam to dahil hindi pa rin niya nasasabi hanggang ngayon sa kasintahan na ipinaalam na niya kay Nathan ng tungkol sa bata. Mabait si Mac ngunit kung may isang bagay man silang madalas na hindi mapagkasunduan, yun ay nagdedesisyon siya ng di malang kinukonsulta rito. At naiintindihan naman niya ang dahilan nito. Tiyak niyang pagtatalunan na naman nila ito mamaya ni Mac. "Mommy, I thought you have a lot of things to do." Tanong ni Nathaniel sa kanya pero bago pa siya makasagot, binuhat na to ni Nathan. "Baby, anak, palagay ko sa ibang lugar na lang tayo mag-lunch para naman hindi natin maistorbo sa pakikipag-date ang mommy mo, okay?" Di maitago ang sarcasm sa boses nito. Hindi nga nito binati si Mac. Mabilis na nitong binitbit palabas ng restaurant ang bata nang di na tumitingin sa kanila. "So nagkikita na palang dalawa, ni hindi mo man lang sinasabi sa akin?" Di maitago ang tampo sa tono ng pananalita ni Mac. Hindi tuloy niya alam kung paano umpisahan ang pagpapaliwanag dito. Alam niya malaking issue to para kay Mac at hindi niya naman to masisisi. Kasalanan din naman niya talaga. "Mac, sorry kung hindi ko nasabi sa'yo tungkol dito." Mahinang sabi niya. "Yeah, kahit naman kailan di ko nakitang gusto mo ako maging parte ng buhay ni Nathaniel, right?" "That's not true, Mac. Mahalaga para kay Nathaniel at nagkakasundo kayo, pero naisip ko kailangan din naman itong makilala ang tunay niyang ama. Ayokong dumating ang araw na sisihin niya ako dahil pinagkaitan ko siya ng pagkakataon to know her father. I know I cannot replace Nathan as her father, pero sana man lang you-consult me first bago ka nagdesisyon tungkol dyan. Minsan naiisip ko hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakakalimutan si Nathan. Ginagawa mo lang excuse si Nathaniel para mapalapit sa kanya eh." Yamot na sabi nito sa kanya. "Alam mong hindi totoo yan." "I don't know." Halos paanas lamang nasabi nito. Alam niyang gustong-gusto na nitong mag-walk out sa inis na nararamdaman. Di na siya nagpumilit pang ipaintindi rito ang lahat. It is no use na pagdiskusyonan pa nila ang tungkol sa bagay na to dahil nangyari na. "I'm sorry," mahinang sabi niya. "I'm sorry kung palagay mo na baliwala kita sa bagay na to. Hindi ito kumibo." Hanggang maihatid siya nito sa condo unit, matabang pakikitungo nito sa kanya. Di na muna niya to pinilit. Palilipasan na muna niya nito ang tampo nito sa kanya. Kilala niya si Mac. Pagdating sa mga ganitong bagay, matagal bago humupa ang hinanakit nito sa kanya. Binubuksan niya ang unit nang maalala si Nathaniel. 8:00 na ng gabi. Pagtingin niya sa kanyang phone, nakita niyang maraming missed calls ng dating asawa. Tinawagan niya to, ngunit di naman to sinasagot ang tawag niya. Nathan's POV. Nilapag ni Nathan si Nathaniel sa kwarto. 6:00 tinawagan niya na si Andrea para may hatid ng bata gaya na napag-usapan nila. But it seems nakalimutan nito ang anak dahil kasama nito si Mac kaya nagdesisyon siyang iuwi na lamang sa kanyang condo unit ang bata dahil napapagod na rin naman to at gusto nang matulog. Nang mailapag sa kamang bata, nagtungo siya sa kanyang wine bar. Nagsali ng alak sa baso. Inis na inis siya lalo pa na makita niyang parang masayang-masaya na si Andrea sa piling ng lalaking iyon. Ang sakit-sakit pala sa pakiramdam na parang di na siya nito kailangan gaya ng dati. What do you expect? Na magpapakaibang si Andrea sa'yo kagaya ng dati? Baka nga pinagtatawanan na lang nito ngayon ang kamartirang ipinakita nito sa kanya? And worst, alam niya, sinusumpa siya nito ngayon? Gusto niyang iuntog ang ulo niya sa pader. Pinakawalan niya to. Ano ngayon ang pinagpuputok ng butsing niya? Narinig niya na may nag-doorbell. Tumayo siya para tignan kung sino ang nasa may pinto. Si Andrea?